Magpapadala ang NATO ng 800,000 sundalo sa hangganan ng Rusya. Matagal at matagumpay na nagkunwari ang Europa na hindi sila naghahanda sa posibleng pag-atake ng Rusya. Palihim nang nagplano at naghahanda ang Alemanya para sa depensa ng Europa sa nakaraang 2.5 taon. Ayon sa Wall Street Journal, kung magkaroon ng digmaan laban sa Rusya, na ayon sa ilang Aleman na militar ay maaaring magsimula kahit bukas, magiging pangunahing transport hub ang Alemanya para sa pagpapadala ng NATO units sa silangan. Sinimulan ng buuin ng mga pinuno ng Bundeswehr ang plano para sa ganitong pagpapadala ng mga unit 2.5 taon na ang nakalipas. At ngayon, ang lihim na dokumentong may 1,200 na pahina ay nagpapahiwatig ng pagbabalik sa mentalidad noong panahon ng Cold War, kung kailan ang sibilyang lipunan at infrastruktura ay handang makipagtulungan palagi sa militar. Sa dokumentong ito na 1,200 pahina, maraming kawili-wiling bagay. Tatalakayin natin ngayon. Kasabay nito, nagbigay ang Italia ng sarili nitong ulat kung saan inilatag ang malinaw na mga plano ng paghahanda para sa kontraopensiba laban sa Rusya. Dahil sa mga sabotahe kamakailan, naniniwala ang mga Italyano na dapat na tayong kumilos at gumanti ng hybrid na atake sa Rusya kung tayo'y inaatake rin ng hybrid. Ayun, ang Pransya ay hindi lang basta-basta kamakailan lang nagsagawa, paalala ko lang, ng pagsubok ng sandatang nuklear, kundi pagkatapos ng halos 30 taon matapos kansilahin ang sapilitang serbisyo militar. Inanunsyo ng Pangulo ng Pransya na si Emmanuel Macron ang pagbabalik ng serbisyo militar dahil sa mga panganib ng bagong armadong tunggalian sa Europa dulot ng agresyon ng Russia. Sa kabuuan, pag-uusapan natin ang lahat ng ito ng mas detalyado. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ang paksang ito, pero bago magsimula, mag-subscribe sa channel, i-like ang episode, magkomento, at i-follow ang aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. At kung gusto ninyong suportahan ang paggawa ng YouTube na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Salamat sa anumang suporta mula sa inyo. Kaya, sa Europa, lumalabas na hindi talaga sila nagsayang ng oras at naghanda pa rin ng mga plano sakaling magkaroon ng digmaan laban sa Rusya na lalong nagiging hindi makatuwiran ang kilos. Sa Europa, ilang bansa ang bumuo ng mga dokumentong militar para itakda ang pamumuhay ng bansa tuwing digmaan. Ayon sa Wall Street Journal, kung magkaroon ng digmaan laban sa Rusya, na ayon sa ilang Aleman na militar ay posibleng magsimula agad, Alemanya ang magiging pangunahing sentro ng transportasyon ng NATO papuntang silangan. Nakakatulong dito ang heograpiya. At sa totoo lang, sa napakalaking sukat, sabihin na natin ang paglipat ng mga tropa. Ang plano para sa paglipat ng tropa sa silangang NATO ay sinimulang buuin ng mga pinuno ng Bundeswehr 2 taon at kalahati na ang nakalipas. Ngayon, ang dating lihim na dokumentong ito na may 1,200 pahina ay nagpapakita ng paglipat ng bansa sa militarisadong direksyon. Maraming detalye sa dokumentong ito, parang maliliit na bagay lang. Halimbawa, nandoon kung paano aayusin ang trapiko sa autoban kapag may tropang inililipat at dumadaan ang kagamitang militar. Ano ang gagawin sa mga tulay? Paano ito palalakasin at iba pa at iba pa? Saan ilalagay ang mga sundalong tumatawid sa bansa papunta sa silangan? Mga ganoong usapin. Ibig sabihin, napakaraming maliliit na detalye na talagang masusing isinulat. Ang 1,200 pahinang dokumentong operatibong plano Alemanya ay detalyadong naglalarawan ng paglilipat ng 800,000 Aleman-Amerikano at iba pang tropa ng NATO papuntang silangan sa harapan. Nakalagay dito ang mga daungan, ilog, riles ng tren, mga highway at iba pa kung saan dadaan ang mga unit ng militar at kagamitan, pati na rin ang mga paraan ng kanilang supply at proteksyon habang nasa biyahe. At gaya ng napag-alaman, ang Alemanya ay nagsasagawa na ng mga pagsasanay para maisakatuparan ang planong ito. Halimbawa, ganito inilarawan ni Wall Street Journal sini. Ngayong taglagas sa silangang Alemanya, ang defense contractor na Rheinmetall ay nag-eksperimentong naglatag ng ganitong kampo para sa 500 sundalo, kasama ang mga dormitoryo. Mayroong 48 na shower cubicles, 5 na gasolinahan, 1 field kitchen, drone surveillance, armadong seguridad na, sa totoo lang, sinuri muna para sa anumang impluensya ng Russia at China at iba pa. Itinayo ang kampo sa 14 na araw at binaklas sa 7 araw. Eksperimento ito para malaman ang bilis. Ano ang kailangan para kapag inilipat ang mga tropa
ay may mapagpapahingahan sila kahit pansamantala. Ngayon, sa Bundeswehr, nanawagan sila na pabilisin ang pag-deploy na kailangan para sa tropang kaalyado sa Europa. Matapos ang mga pagsasanay, pumirma ang Rheinmetall ng 260 milyong euro na kontrata para gumawa ng mobile na bayan para sa tropa ng Alemanya at NATO. Sabi ng militar ng Alemanya at ibang NATO members, posibleng handa ng umatake ang Rusya sa mga bansa ng alyansa sa loob ng 2 hanggang 5 taon. Gayunpaman, ang pagtigil ng labanan sa Ukraine ay magbibigay daan dito na mag-focus sa pagbawi ng yaman, pagpapalakas ng hukbo at mas mabilis na paglago ng lakas militar. Iyan ang paniniwala ng mga eksperto sa militar. Kasabay nito, aktibo nang isinasagawa ng Moskwa ang hybrid na digmaan sa Europa. Ngayon, si General Lieutenant ng Bundeswehr na si Alexander Solfrank na namumuno sa paghahanda ng hukbong Aleman para sa operasyong militar. Sa simula ng buwan, sinabi na maaaring simulan ng Rusya ang limitadong pag-atake sa NATO kahit bukas o anumang oras. Mahalagang banggitin na naghahanda ang mga bansa sa Europa laban sa agresyon, kasama ang mabilis na pagdadala ng sundalo at armas sa silangan. At dito, sa wakas, para dito, binubuo ang tinatawag na sistemang Military Schengen na magpapantay-pantay sa magkakaibang mga patakaran kabilang ang technical, customs, komunikasyon, seguridad, at iba pa. Ibig sabihin, sa bawat bansa, malinaw naman may kanya-kanyang mga patakaran. Para hindi maantala ang mga tangke sa hangganan, inihahanda na nila ang Military Schengen para kapag umalis ito mula Espanya. Ang tangke ay pwedeng dumiretso hanggang pinakasilangang bahagi nang hindi humihinto. At ang pagpapakita ng kahandaang mabilis tumugon sa pag-atake ay bahagi ng estratehiya ng pagpigil. Ibig sabihin, iniisip sa Europa na baka kapag naintindihan ng mga Ruso na maayos at eksakto ang lahat, hindi na lang sila umatake. Matapos ang 30 taon, mula nang alisin ang sapilitang serbisyo militar, inanunsyo ni Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya ang pagbabalik nito dahil sa banta ng bagong armadong tunggalian sa Europa mula sa agresyon ng Russia. Ipinakilala ni Macron ang bagong programa ngayong araw sa kanyang pagbisita sa isang brigadang infantry na nakatalaga sa French Alps. Tulad sa Germany, ang pambansang serbisyo sa Pransya ay magiging voluntaryo muna at ang mga kabataang may edad 18 at 19 ang magsisilbi sa loob ng 10 buwan. Hindi pa planong ibalik ang sapilitang draft na inalis noong 1976 at ang mga kabataang voluntaryo ay magsisilbi lamang sa teritoryo ng Pransya. Hindi sila ipapadala sa mga operasyong militar sa ibang bansa ayon kay Macron. Kumusta dito? Anong interesting? Ang pahayag na ito ay ginawa kasabay ng mga plano ng Paris na pamunuan, kasama ang United Kingdom, ang peacekeeping contingent na ilalagay sa Ukraine sakaling tumigil ang labanan. Kasabay nito, pinilit ni Macron na bawasan ang tensyon dulot ng pahayag noong nakaraang linggo ng pinuno ng General Staff ng hukbong Pranses na si Fabien Mondon. Ayon sa kanya, dapat maging handa ang Pransya na mawalan ng anak dahil naghahanda ang Rusya na makipagkonfrontasyon sa ating mga bansa pagsapit ng 2030. Nagbunga ng matinding batikos mula sa mga politikong Pranses ang pahayag ni Mondon. Kasabay nito, ilang ulit nang iginiit ng mga militar at espiya sa Europa na maaaring salakayin ng Rusya ang mga bansa ng NATO bago matapos ang kasalukuyang dekada. At ngayon, ang bagong programa ng serbisyo militar sa Pransya ay tinitingnan bilang paraan upang madagdagan ang bilang ng mga bagong recruit sa hukbo, pati na rin bilang pinagkukunan ng mga reserba na maaaring tawagin sakaling magkaroon ng digmaan sa hinaharap. At ngayon, ang sandatahang lakas ng Pransya ay may humigit kumulang 200,000 aktibong sundalo at 47,000 reserba. At sa susunod na 5 taon, plano nilang pataasin ito sa 200 at 10,000 aktibong sundalo at 80,000 reserba ayon sa pagkakabanggit. Paalala ko rin na nitong mga taon, maraming bansa sa silangan at hilagang European Union ang nagbalik ng sapilitang serbisyo militar sa iba't ibang paraan. Kamakailan, nagpatupad ng sapilitang serbisyo militar ang Latvia at Croatia. Nagkasundo ang mga politiko sa Alemanya nitong Nobyembre sa batas ng sapilitang serbisyo militar para sa lahat. Ngunit ang Italia ay nagsimula ng isa pang mahalagang proseso sa European Union. Doon, nanawagan silang kontratakin ang Russia ngayon din. Ayon sa politiko, pinalalawak ng Russia ang saklaw ng hybrid na digmaan sa Europa, na ang tugon hanggang ngayon ay puro galit at mabagsik na mga pahayag lamang. Ngunit inilathala ni Ministro ng Depensa ng Italia, Guido Crosetto,
ang 125 pahinang ulat na nananawagan sa mga kasamahan niya sa European Union na umatake na laban sa Russia. Nalaman na ngayon na pinag-uusapan sa European Union kung paano agad tutugon sa mga provokasyon ng Russia, mula sa cyber attack hanggang pagpapadala ng tropa sa hangganan ng Russia. Pero tungkol dyan, pag-uusapan natin yan sa susunod na episode. Dito muna ako magtatapos. Ang inyong opinyon at mga konklusyon, isulat ninyo sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang po para ngayon. Mag-ingat kayo. Paalam sa lahat, mga subtitle.